Welcome sa Colorful Jade Provider Office. Magalang na bati sa kanila ng receptionist. May dekalidad ba kayong Jade? Tanong ni Dongfang Zaiyo. Hindi pa niya narinig ang Colorful Jade Provider noon, o hindi niya itatanong iyon dahil ang Colorful Jade Provider ay isang kilalang kumpanya ng Jade sa industriya ng alahas ngayon. Siyempre meron. Gusto mo bang makipagtulungan sa amin bilang isang negosyante ng alahas, o bumili ng Jade bilang isang customer? Tanong ng receptionist. Mayroong dalawang paraan para ibenta ng Colorful Jade Provider ang kanilang Jade. Isa, upang makipagtulungan sa mga negosyante ng alahas. Dalawa, upang ibenta sa mga individual na customer. Kahit anong paraan ang pinili, ang halaga ay limitado. Natuwa sina Dongfang Zaiyo at Wu Shanhua sa narinig. Customer lang ako, sabi ni Dongfang Zaiyo. Alam niya na kailangan nito ng mga legal na dokumento para makipagtulungan sa isang Jade provider bilang isang negosyante ng alahas, ngunit wala siya nito ngayon. Well, maaari lang kaming mag-alok sa bawat customer ng 2 piraso ng Jade na magkakaibang antas bawat buwan. Pagkasabi nito, naglabas ang receptionist ng isang booklet na may lahat ng impormasyon ng Jade na ibinebenta sa loob. Bagamat may mga tiyak na bilang ng laki at bigat ng bawat piraso ng Jade, susukat muli sila sa harap ng customer. Bilang karagdagan, ang customer ay kailangang pumirma ng isang kontrata kung gusto niyang bilhin ang Jade. 2 piraso ng Jade bawat buwan. Ito ang unang pagkakataon na narinig ni na Dongfang Zaiyo at Wu Shanhua ang tungkol sa limitasyon sa pagbili ng Jade. Sa kabutihang palad, 2 sila, kaya nakabili sila ng 4 na piraso ng Jade lahat. Maaari rin silang pumili ng Jade na may iba't ibang antas. Mangyaring umupo at magsaya. Inimbitahan ng receptionist sina Dongfang Zaiyo at Wu Shanhua na maupo sa lounge. Pagkatapos ay ibinigay sa kanila ang booklet at nagbuhos ng 2 tasa ng tsaa para sa kanila. Walang top-level Jade sa booklet, dahil ang top-level Jade ay itinago para sa mga negosyante ng alahas. Sa huli, bumili sina Dongfang Zaiyo at Wu Shanhua ng 2 piraso ng Jade. Mga 11 AM, pumunta si Guning at ang iba pa para kumain kasama si Xingpang. Pagkatapos ng tanghalian, 12:30 PM na, kaya hinatid ni Xingpang si Guning at ang kanyang mga kaibigan sa airport. Ang eroplano ay aalis ng alas 2:00 ng hapon, kaya dumating si Guning at ang kanyang mga kaibigan sa paliparan ng 1:00 ng hapon. Nag-book sila ng mga tiket sa eroplano para sa unang klase, kaya nagkaroon sila ng hiwalay na VIP lounge. Tuwang-tuwa si Zibeying sa pag-aakalang maaari siyang magsaya sa kabisera kasama si Guning. Hindi ito ang unang pagkakataon na nakapunta siya sa kabisera, ngunit iba ang pakiramdam niya sa pagkakataong ito. Si Zibeying ay karaniwang parang bata, ngunit maaaring maging napaka-mature at matatag kapag ito ay tungkol sa isang seryosong bagay. Enhart v Epsilon Pound N. Pagbabago ng mga sandali sa mga alaala. Nagkataon, muli silang nagkita ni na Dongfang Zaiyo at Wu Shanhua sa parehong eroplano. Si Dongfang Zaiyo at Wu Shanhua ay nakaupo sa klase ng ekonomiya, kaya hindi sila nag-uusap sa isa't isa. Bakit natin sila nakikita kung saan-saan? Sabi ni Wu Shanhua kay Dongfang Zaiyo. Sinabi rin ni Guning ang parehong bagay sa kanyang mga kaibigan. Nakilala namin sila kahit saan. Sa katunayan, nag-aalala si Leng Xiaoteng sa tuwing pinag-uusapan nila ang tungkol sa mga magsasaka, dahil natatakot siya na baka masaktan nila si Guning. Gayunpaman, hindi niya mapigilan ang kanyang pakikipaglaban sa kanila. Naramdaman ni Guning ang emosyonal na pagbabago ni Leng Xiaoteng. Pagkatapos ay sinabi sa kanyang tainga sa mahinang boses para aliwin siya, alam kong nag-aalala ka sa akin, ngunit hindi sila miyembro ng evil practice. Magiging maayos din ako. Nang marinig iyon, tumanggaw si Leng Xiaoteng. Matapos ang 1 oras at 15 minuto, lumipad ang eroplano sa paliparan ng Citycon. Ito ay titigil dito sa loob ng 40 minuto. Bumaba lahat ng eroplano ang mga bisita na ang destinasyon ay Citycon, at binigyan ng espesyal na atensyon ni Guning sina Dongfang Zaiyo at Wu Shanhua. Nalaman niyang nanatili sila sa eroplano,
kaya sigurado siyang pupunta rin sila sa kabisera. Dahil papunta rin sa kabisera sina Dongfang Zaiyo at Wu Shanhua, naisip ni Guning na hindi niya alam kung ano ang gagawin nila doon. Nagpadala kaagad ng mensahe si Guning kay Kay, at sinabihan siyang subaybayan sina Dongfang Zaiyo at Wu Shanhua. Dahil hindi niya makuhanan ng litrato ang mga ito, inilarawan na lang niya kay Kay ang kanilang hitsura at edad. Pagkatapos noon, pinatay ni Guning ang kanyang telepono. Tiningnan din ni Leng Xiaoteng ang kanyang telepono kung may mga missed call ba siya. Nalaman niyang tinawagan siya ni Xu Jinchen at nag-iwan ng mensahe. Xu Jinchen. Nang huhukay, hinahamon ka ni Song Haoyo. Gusto mo bang tanggapin ito? Alam kong babalik ka ngayon sa kabisera, kaya kailangan ko munang humingi ng opinyon mo. Bagamat ito ay mga linya lamang ng mga salita, naramdaman ni Leng Xiaoteng na si Xu Jinchen ay nagagalak ngayon. Hindi alam ni Xu Jinchen, ngunit ang lahat ng iba pang miyembro ng Red Flame ay gumagawa ng parehong bagay. Batid nila na si Song Haoyo lamang ang maihahambing kay Leng Xiaoteng sa militar. Gusto nilang malaman kung sino ang mas magaling. Bagamat natatalo si Song Haoyo sa bawat pagkakataon, hindi rin nagkaroon ng malaking kalamangan si Leng Xiaoteng. Tiyak na dahil natatalo si Song Haoyo sa bawat oras, patuloy niyang hinahamon si Leng Xiaoteng kapag posible na. Walang agwat sa pagitan ng kanilang kakayahan sa pakikipaglaban, kaya laging gustong talunin ni Song Haoyo si Leng Xiaoteng. Si Song Haoyo ay isa ring kilalang tao sa militar. Siya ay 29 na taong gulang sa taong ito at pinuno ng Eagles, na isang nangungunang squad, ngunit ang kanyang ranggo sa militar ay mas mababa kaysa kay Leng Xiaoteng. Siya ay isang senior colonel. Kahit na ang Eagles ay hindi mas mahusay kaysa sa Red Flame, hindi ito mas masahol pa. Si Leng Xiaoteng ay nagkaroon ng kasunduan kay Song Haoyo na maaaring hamanin siya ni Song Haoyo kahit kailan hanggat siya ay malaya. Kaya naman, sumagot si Leng Xiaoteng ng sang-ayon at sinabi kay Xu Jinchen na darating sila sa kabisera mga alas 9 ng gabing iyon. Sinabi ni Xu Jinchen kay Song Haoyo sa sandaling matanggap niya ang tugon ni Leng Xiaoteng. Makalipas ang 3 minuto, nagpadala si Xu Jinchen kay Leng Xiaoteng ng isa pang mensahe na nagsasabi sa kanya na gusto ni Song Haoyo na magkaroon ng kompetisyon ngayong gabi. Sumang-ayon si Leng Xiaoteng. Pagkatapos, sinabi ni Leng Xiaoteng kay Guning ang tungkol dito. Ningning, pwede ba nating puntahan si Jinchen at iba pa sa isang clubhouse ngayong gabing pagbalik natin sa kabisera? Tanong ni Leng Xiaoteng. Oo naman, sabi ni Guning. Pwede bang sumama sa amin si Beiying? Siyempre kaya niya, sabi ni Leng Xiaoteng. Pagkatapos ay hiniling ni Guning kay Zi Beiying na magsaya kasama sila ngayong gabi, at walang pag-aalinlangan na pumayag si Zi Beiying. Makalipas ang halos 40 minuto, lumipad na ang eroplano. Nang sa wakas ay nakarating na sila sa kabisera, alas 8:15 na ng gabi. Napahinto ang sasakyan ni Leng Xiaoteng sa parking lot ng airport, kaya sabay silang pumunta sa underground parking lot. Tiningnan ng lahat ang kanilang mga telepono nang makalabas na sila ng eroplano. Hindi gaanong pinansin ni Guning sina Dongfang Zaiyo at Wu Shanhua, dahil babantayan silang mabuti ni Kay para sa kanya. Hindi nagtagal ay natagpuan ni Kay sina Dongfang Zaiyo at Wu Shanhua mula sa mga surveillance camera ayon sa paglalarawan ni Guning. Nakita rin niya sina Guning, Leng Xiaoteng, at Zi Beiying. Nang lumitaw si Zi Beiying sa kanyang paningin, nagulat si Kay. Malinaw niyang naalala na nakita niya si Zi Beiying minsan. Si Zi Beiying ay isinilang sa pinakamakapangyarihang pamilya ng munitioner sa Southeast Asia. Paanong kasama niya si Guning ngayon? Ang kabanatang ito ay unang ibinahagi sa Enyo Bureau Els1N platform. Humanga si Kay sa mga koneksyon ni Guning. Nagulat man siya, hindi iyon isang bagay na hindi niya maintindihan. Malamang naisip niya na posible ang lahat kay Guning. Pagkatapos ay tumutok si Kay kina Dongfang Zaiyo at Wu Shanhua. Umalis si Guning at ang iba pa sa parehong kotse. Malaki ang sasakyan para ma-accommodate silang 5. Noong ika-9 ng gabi,
dumating sila sa itinakdang clubhouse at tinawagan ni Leng Xiaoteng si Xu Jinchen. Sa isang pribadong silid, magkasamang umiinom sina Xu Jinchen, Xu Jinlin, Chen Meng, Song Haoyo at kaibigan ni Song Haoyo. Napakagwapo ni Song Haoyo na may maseselang katangian, at siya ay may matangkad at malakas na pangangatawan. Medyo malamig din ang itsura ni Song Haoyo, ngunit iba pa rin siya kay Leng Xiaoteng dahil nilalamig lang siya kapag may kasama siyang mga estranghero. Kapag kasama niya ang kanyang mga kaibigan, medyo mabait siya at magaan. Inalog ni Xu Jinchen ang kanyang telepono kay Song Haoyo para ipakita ang pangalan ng tumatawag at sinabing, nandito na si Xiaoteng. Sa sumunod na segundo, sinagot niya ang tawag at sinabi kay Leng Xiaoteng ang numero ng pribadong silid. Song Haoyo, bakit hindi ka sumuko? Hindi ka pa nanalo, biro ni Xu Jinchen. Hindi niya akalain na matatalo ni Song Haoyo si Leng Xiaoteng. Bagamat patuloy na sinasanay ni Song Haoyo ang kanyang mga kasanayan sa pakikipaglaban. Ginagawa rin ni Leng Xiaoteng ang parehong bagay, at naramdaman ni Xu Jinchen na mabilis na bumubuti si Leng Xiaoteng sa mga araw na ito. Hindi ako susuko, sabi ni Song Haoyo, pagkatapos ay binigyan si Xu Jinchen ng tingin ng panghahamak. Nangangahulugan ito na madaling binigay ito ni Xu Jinchen. Hindi alam ni Xu Jinchen kung ano ang sasabihin, dahil ito ang katotohanan. Matagal na panahon na ang nakalipas, nangako rin siya na hihijitin niya si Leng Xiaoteng isang araw, ngunit unti-unting sumuko at nakalimutan ang kanyang mga salita. Nang marinig iyon, hindi nang ahas si Chen Meng na magsalita, kung sakaling hinamak din siya ni Song Haoyo. Sa totoo lang, hindi nila kasalanan, dahil talagang mahirap sundin si Leng Xiaoteng. Hindi susuko si Song Haoyo sa paghamon kay Leng Xiaoteng, ngunit imposibleng manalo siya. Hindi nagtagal, dumating si Leng Xiaoteng at iba pa. Pagpasok nila sa loob, nagulat silang lahat. Hindi inaasahan ni Song Haoyo na makikita si Leng Xiaoteng na papasok kasama ang mga babae. Naisip niya na hindi nagugustuhan ni Leng Xiaoteng ang pagiging malapit sa mga babae. Hi, Jinchen, Chen Meng. Binati ni Zibeiing sina Xu Jinchen at Chen Meng nang sabay-sabay. Nako, Miss Z, nakakagulat, sabi ni Xu Jinchen. Hi, Miss Z, sabi ni Chen Meng. Haha, pumunta ako dito para sa iyo, para masaya tayong magkasama, sabi ni Zibeiing na may malawak na ngiti. Tumawa si Xu Jinchen at sinabing, magaling, halika rito at maupo ka na. Salamat, sabi ni Zibeiing. Hi, Xiaoteng, ito ba? Tumayo si Song Haoyo nang pumasok si Leng Xiaoteng, ngunit napaka-curious niya sa batang babae na nakatayo sa gilid ni Leng Xiaoteng. Inisip niya kung ang babae at si Leng Xiaoteng ay magkasintahan, ngunit naisip niya na hindi ito malamang. Gayunpaman, bago pa makapagsabi ng kahit ano si Leng Xiaoteng, pinutol sila ni Xu Jinchen. Pakiusap, hayaan mo akong gumawa ng pagpapakilala. Ito ang kasintahan ni Major General Leng. Ano? Inikat ni Song Haoyo ang kanyang mga mata sa gulat. Hay, ngumiti si Guning sa kanya. Oh, hay, sabay na sabi ni Song Haoyo. Sige, maupo na kayong lahat, sabi ni Xu Jinlin. Pagkatapos nun, umupo na silang lahat. Guning, Miss Z, ito ay si Song Haoyo, Gu Zixuan, at ang aking nakatatandang kapatid, si Xu Jinlin, sabi ni Xu Jinchen kina Guning at Zibeiing. Ikinagagalak na makilala kayong lahat, sabi ni Zibeiing. Ikinagagalak na makita ka, sabi ni Guning. Ito ang kasintahan ni Xiaoteng, si Guning, at ito ang nakababatang kapatid na babae ng ating kapatid, si Zibeiing, sabi ni Xu Jinchen sa kanyang mga kaibigan. Ikinagagalak na makita ka, Miss Go at Miss Z, sabi ni na Song Haoyo, Gu Zixuan at Xu Jinlin. Sige, sabay na tayong uminom. Nagmungkahi si Xu Jinchen at itinaas ang kanyang baso. Uminom sila ng red wine, kaya lahat ay humigop nito. Kailan ka magkakaroon ng kompetisyon? Ngayon, o sa ilang sandali? Tanong ni Xu Jinchen. Kakadating lang nila. Maaari tayong mag-relax saglit, sabi ni Song Haoyo.
Kompetisyon. Anong kompetisyon? Natarante si Guning at sumulyap kay Leng Xiaoteng, ngunit hindi siya nagtanong sa kanya. Bagamat hindi nagtanong si Guning, ipinaliwanag ito ni Leng Xiaoteng sa kanya sa sarili niyang pagsang-ayon, magkakaroon tayo ng kompetisyon ng ating mga kasanayan sa pakikipaglaban. Relax, Guning, nangyari ito ng maraming beses, ngunit hindi kailanman natalo si Xiaoteng, sabi ni Xu Jinchen, kung sakaling nag-aalala si Guning sa kaligtasan ni Leng Xiaoteng. Gayunpaman, hindi nag-alala si Guning dahil nagtiwala siya sa kanya. Sa panahong ito, pisikal na lumakas si Leng Xiaoteng sa tulong ng kanyang mga kristal ng kapangyarihan at nakagalaw siya ng mas mabilis kaysa karaniwan. Xu Jinchen, bagamat hindi pa ako nanalo, hindi mo ba kayang iligtas ang mukha para sa akin? Nagtatalo si Song Haoyu. Kailangan ko bang gawin yun? Maaga o huli ay mawawala rin ito sa iyo. Inilibot ni Xu Jinchen ang kanyang mga mata kay Song Haoyu. Talo ka rin, sabi ni Song Haoyu. Ilang sandali silang nagtalo sa isa't isa, pagkatapos ay tumigil. Bakit wala tayong kompetisyon ngayon, kung minsan uminom tayo ng marami mamaya? Tumayo si Leng Xiaoteng. Malaki, sumang-ayon si Song Haoyu. Dahil magkakaroon sila ng kompetisyon ng mga kasanayan sa pakikipaglaban, kailangan nilang pumunta sa isang espesyal na martial art room. Nag-book na si Song Haoyu ng VIP martial art room para sa kanila. Nasa ikatlong palapag ang private room nila, habang nasa unang palapag ang martial art room. Oh, hi, Jinchen. Nang makarating sila sa unang palapag, isang nagulat na boses ng babae ang tumunog mula sa gitna ng bulwagan. Lumingon sila at nakita ang isang magandang dalaga na tuwang-tuwa na naglalakad palapit sa kanila. Gayunpaman, mukhang hindi masaya si Xu Jinchen na makita siya. Hi, Miss Wu. Jinchen, nagkataon lang, sabi ni Wu Mina, pagkatapos ay nakita niya si Xu Jinlin at binati rin siya. Oh, hi, nice to see you again, Jinlin. Ikinagalak na makita ka, Miss Wu, magalang na sagot ni Xu Jinlin. Halatang hindi malapit sina Xu Jinchen at Xu Jinlin kay Wu Mina, at sinadya pa nilang lumayo sa kanya. Bagamat hindi kilala ni Wu Mina sina Leng Xiaoteng at Song Haoyu, humanga siya sa kanilang gwapong hitsura. Pakiramdam niya ay napakaswerte niya ngayong araw na ito ay nakilala niya ang napakaraming magagandang lalaki. Paumanhin, Miss Wu, kailangan na nating umalis, sabi ni Xu Jinchen at pinutol ang pag-iisip ni Wu Mina. Ano? Nabawi ni Wu Mina ang kanyang isip at nagtanong, bakit kailangan mong umalis ng napakaaga? Jesus, Mina, kaibigan mo ba lahat ng mga gwapong ito? Bakit hindi mo sila ipakilala sa amin? Sa sandaling ito, dalawang babae ang lumapit kay Wu Mina. Halika, sabay tayong magsaya ngayong gabi, sabi ng isa sa kanila. Parehong malandi ang dalawang babae. Tumahimik ka, binatukan sila ni Wu Mina, kung sakaling hindi nasiyahan si Xu Jinchen. Jinchen, pasensya na. Nagbibiro lang sila. Please wag kang magalit, she added. Sabay tikom ng bibig ng dalawang babae. Hindi sila galit kay Wu Mina, ngunit nalilito kung bakit kakaiba ang ugali ni Wu Mina. Akala nila malamang hinahangaan ni Wu Mina ang lalaking ito. Napaka-normal dahil gwapo talaga si Xu Jinchen. Miss Wu, wala akong pakialam, ngunit kailangan na nating umalis ngayon, sabi ni Xu Jinchen. Mabuti, nabigo si Wu Mina, ngunit hindi niya ito mapigilan. Pagkatapos noon, kailangan niyang panoorin si Xu Jinchen at ang iba pa na lumalayo sa kanyang paningin. Alam mo ba kung sino sila? Paano mo siya nakakausap ng ganyan? Inilabas ni Wu Mina ang kanyang galit sa kanyang mga kaibigan. Ang kanyang saloobin ay lubos na nagbago. Sino siya? Tanong ng mga kaibigan ni Wu Mina na may pagkamausisa. Siya si Lord Xu. Sinabi ko na sa'yo dati. Galit na sabi ni Wu Mina. Ano? Nang marinig iyon, nagulat ang dalawang babae. Wow, siya si Lord Xu. Siya ay isang perpektong halimbawa ng isang napakayaman, gwapong binata. No wonder hindi mo siya makakalimutan. Kung ako sa iyo, hindi ko rin siya makakalimutan, sabi nila. Well,
Wala siyang interes sa akin. Nagalit si Wumina. Hindi siya tanga, at alam niyang hindi siya nito gusto. Sa katunayan, ang pamilya ni Wumina at ang pamilya Shu ay magkasosyo sa negosyo, kaya kilala nila ang isa't isa, ngunit hindi pamilyar. Si Wumina ay umibig kay Shu Jinchen sa unang tingin dahil sa kanyang natatanging hitsura at background ng pamilya. Kahit na hindi gaanong alam ni Wumina ang tungkol sa kanya, hinangaan pa rin niya ito. Hindi, kailangan kong gumawa ng paraan para mahalin niya ako. Isa rin akong natatanging babae. I don't think na hindi ko siya deserve. May determinasyon na sabi ni Wumina. Tunay na talagang kaakit-akit si Wumina, kaya ayaw niyang sumuko. Kahit na ang pamilyang Wu ay hindi maihahambing sa pamilyang Shu, isa rin itong kilala at mayamang pamilya sa kabisera. Mina, may tiwala kami sa'yo. Kaya mo yan. Agad siyang pinasigla ng mga kaibigan ni Wumina, bagaman hindi nila naisip na malaki ang posibilidad. Si Shu Jinchen ay isang taong may kalidad, at mayroon siyang hindi mabilang na mga tagahanga. Si Wumina ay talagang isang kaakit-akit na babae, ngunit may mas kaakit-akit na mga babae sa kabisera kaysa sa kanya. Bukod dito, matagal nang kilala ni Wumina si Shu Jinchen. Kung nagustuhan siya ni Shu Jinchen, matagal na silang magkasama. Hindi nag-abalang magsalita si Shu Jinchen tungkol kay Wumina, kaya pumunta sila sa martial art room pagkatapos. Hindi nagtagal, nagsimula na ang kompetisyon. Ito ay isang kapana-panabik na kompetisyon sa pagitan ng dalawang pangkat ng mga sundalo ng espesyal na puwersa. Pareho silang mali at si Song Haoyo ay tila kasing lakas ni Leng Xiaoteng. Si Guning, gayunpaman, ay lubos na nakatitiyak na si Song Haoyo ay hindi katugma kay Leng Xiaoteng. Ang iba ay may parehong opinyon. Kahit na wala silang masyadong alam tungkol sa mga kasanayan sa pakikipaglaban, halata pa rin na si Leng Xiaoteng ay mas mahusay kaysa kay Song Haoyo. Pagkaraan ng mahabang panahon, alam ni Song Haoyo na lalong nagiging mahirap para sa kanya na talunin si Leng Xiaoteng. Nagulat din siya sa mahusay na pag-unlad ni Leng Xiaoteng. Akala niya ay mabilis niyang pinahuhusay ang kanyang kakayahan, ngunit tila lumalawak ang agwat sa pagitan nila. Kalaunan ay nakuha ni Leng Xiaoteng ang buong kontrol kay Song Haoyo. Sabay-sabay silang huminto, dahil may kompetisyon sila para lang sa kasiyahan. Xiaoteng, anong nakain o nagawa mo? Malaki ang naging pag-unlad mo, sabi ni Song Haoyo. Si Leng Xiaoteng ay talagang kumain ng kakaiba, ngunit hindi niya masabi kay Song Haoyo ang totoo. Haha, kumain na ako ng ilang mahiwagang table task, biro ni Leng Xiaoteng, dahil alam niyang walang maniniwala dito maliban kay Guning. Natawa din si Song Haoyo. Haha, haha, Song Haoyo, natalo ka na naman. Natuwa si Shu Jinchen sa kabiguan ni Song Haoyo. Hindi ito nakakagulat na resulta. Magiging sorpresa lamang kung si Song Haoyo ang nanalo. E ano ngayon? You don't dare have the competition, so I think that I'm still better than you, sagot ni Song Haoyo. Ikaw, galit si Shu Jinchen, ngunit hindi niya alam kung paano makikipagtalo. Hindi ako susuko, at maaari tayong magkaroon ng kompetisyon muli sa susunod, sabi ni Song Haoyo. Walang problema, sumang-ayon si Leng Xiaoteng. Gustong pagtawanan ni Shu Jinchen si Song Haoyo, ngunit nilunok ang kanyang mga salitang sakaling pagtawanan siya ni Song Haoyo. Gayunpaman, hindi pa rin siya komportable na ayaw sumuko ni Song Haoyo. Iniisip niya kung masisisi si Song Haoyo kung madali siyang matatalo ni Guning. Sa pag-iisip niyan, sinabi ni Shu Jinchen, Song Haoyo, bakit hindi ka makipag-ikot kay Guning pagkatapos magpahinga ng ilang sandali? Natapos iyon ng pangalawang Shu Jinchen, napagtanto niyang hindi niya dapat sabihin iyon, kaya nilinggan niya si Leng Xiaoteng upang makita kung hindi nasisiyahan si Leng Xiaoteng. Hindi nila alam kung mas magaling ba si Guning kaysa kay Leng Xiaoteng, kaya baka masaktan siya sa kompetisyon kay Song Haoyo. Sa kabutihang palad, nanatiling kalmado si Leng Xiaoteng. Si Guning, sa parehong oras, ay naging interesado. Alam ni Leng Xiaoteng na si Guning ay hindi isang mahinang babae, at nagkaroon sila ng kompetisyon para lang sa kasiyahan, para hindi siya masaktan.
Si Song Haoyo at Gu Zixuan, gayunpaman, ay nabigla, nakatingin kina Xu Jinchen at Gu Ning. Hindi sila makapaniwala na iminungkahi iyon ni Xu Jinchen. Si Gu Ning ay isang payat na batang babae, at hindi sila naniniwala na kaya niyang talunin ang isang malakas na lalaki sa isang kompetisyon ng mga kasanayan sa pakikipaglaban. Sa katunayan, maliban kina Song Haoyo at Gu Zixuan, hindi iniisip ng iba na may mali sa ideyang iyon. Bagamat hindi sila masyadong sigurado na matatalo ni Gu Ning si Song Haoyo. Alam nila na hindi siya matatalo ng husto. Xu Jinchen, tama ba ang narinig ko? Gusto mo bang makipagkita ako kay Miss Gu? Tak ang tanong ni Song Haoyo. Hindi pa rin siya makapaniwala. Tama, sabi ni Xu Jinchen, pagkatapos ay medyo napahiya. Gu Ning, handa ka bang gawin iyon? Bagamat pumayag si Leng Xiaoteng, kailangan pa rin nilang hingin ang opinyon ni Gu Ning. Oo naman, sabi ni Gu Ning. Interesado siya rito. May gustong sabihin si Song Haoyo, ngunit hindi niya alam kung ano ang sasabihin, dahil tinanggap na ito ni Gu Ning, na nangangahulugan na hindi siya natatakot sa kanya. Gayunpaman, gusto niyang malaman kung talagang mahusay si Gu Ning sa pakikipaglaban. Siya ay isang batang estudyante, habang siya ay isang senior na sundalo sa hukbo. Kung matatalo siya, sobrang nakakahiya. Sa pag-iisip niyan, medyo nakaramdam ng kaba si Song Haoyo, ngunit ginawa niya ang lahat para kumalma. Malakas ang loob niyang hamanin si Leng Xiaoteng, kaya dapat maging mahinahon siya kapag hinahamon siya ng isang batang babae. Pagkaraan ng ilang sandali, maayos na inayos ni Song Haoyo ang kanyang emosyon. And heart. Ang iba ay lumayo lahat at nag-iwan ng sapat na espasyo para sa kanila. Bakit wala tayong taya? Biglang sabi ni Xu Jinchen. Pastahan ako na mananalo si Ningning, sabay na sabi ni Leng Xiaoteng. Tiwala siya na mananalo si Gu Ning. Ako rin, pero ano ang dapat nating tayaan? Sabi ni Zi Beiying at nagtanong. Mga ad ng Pub Future. Ang natalo ay dapat bumili ng pagkain para sa nanalo at ang nanalo ay maaaring magpasya kung ano ang kakainin, sabi ni Xu Jinchen. Lahat sila ay mayayamang tao, at ginawa ito para lamang sa kasiyahan. Pastahan din ako na maaaring manalo si Gu Ning, sabi ni Chen Meng. Ako rin, sabi ni Xu Jinlin. Ginawa niya iyon dahil kay Leng Xiaoteng. Zixuan, ikaw naman, tanong ni Xu Jinchen. Kasama ko si Haoyo. Si Gu Zixuan ay kaibigan ni Song Haoyo, kaya tiyak na sinuportahan niya si Song Haoyo. Sige, bet ko na si Gu Ning ang mananalo. Tila si Zixuan lang ang naniniwala na si Haoyo ang mananalo, sabi ni Xu Jinchen at tuwang-tuwa. Xu Jinchen, sinasadya mo ba ito? Sabi ni Song Haoyo. Pakiramdam niya ay isa itong bitag ngayon. So, sabi ni Xu Jinchen sa mapanoksong tono. Magkaibigan sila, kaya hindi siya nag-aalala na magagalit talaga sa kanya si Song Haoyo. Nang makita iyon, natuwa si Gu Ning. Hindi niya maiwasang isipin na si Xu Jinchen at Song Haoyo ay maaaring maging isang mahusay na mag-asawa. Gayunpaman, nabigla siya sa kanyang ideya sa susunod na segundo. Baka maging gay couple talaga sila. Hindi nang ahas si Gu Ning na mag-isip patungkol dito. Nang walang pag-aalinlangan, nagsimula ang kompetisyon sa pagitan ni Gu Ning at Song Haoyo. Ginoo. Kanta, huwag kang maging maamo dahil lang sa babae ako. Maari natin itong kompetisyon gamit ang ating tunay na kakayahan, sabi ni Gu Ning. Walang problema, sabi ni Song Haoyo. Hanggat matanggap ito ni Gu Ning, handa siyang ipakita ang kanyang tunay na kakayahan. Pagkatapos, nagsimula silang umatake sa isa't isa. Sa simula, hindi ginamit ni Gu Ning ang kanyang mahiwagang kapangyarihan para tulungan siya. Gayunpaman, maraming tao ang nagnanais na manalo siya, kaya nag-atubili siyang pabayaan sila. Kung hindi niya kayang manalo sa kompetisyon gamit ang kanyang sariling pisikal na lakas, gagamitin niya ang kanyang mahiwagang kapangyarihan. Ni isa sa kanila ay hindi gumamit ng kanilang buong lakas sa simula pa lang, dahil pareho silang gustong malaman muna ang antas ng isa. Alam ni Gu Ning kung gaano kahusay si Song Haoyo, ngunit hindi pa alam ni Song Haoyo kung gaano kahusay si Gu Ning.
Pagkaraan ng ilang minuto, napagtanto ni Song Haoyo na si Guning ay isang master, kaya sinimulan niyang seryosohin ang kompetisyong ito. Unti-unti ding ginamit ni Guning ang kanyang lakas. Habang naging mahigpit ang kompetisyon, nabigla si Song Haoyo sa kanyang kakayahan. Pakiramdam niya ay mas magaling si Guning kaysa sa kanya. Namangha din si Gu Zixuan sa pagganap ni Guning. Makalipas ang mga 10 minuto, draw pa rin ito, at hindi pa ginagamit ni Guning ang kanyang mahiwagang kapangyarihan. Pagkaraan ng ilang sandali, nawawalan ng lakas sina Guning at Song Haoyo, ngunit wala pa ring malinaw na panalo. Nabigla ang lahat dahil hindi nila alam na napakahusay ni Guning kay Song Haoyo. Sa totoo lang, kung ginamit ni Guning ang kanyang mahiwagang kapangyarihan para tulungan siya, madali niyang mapapanalo ang kompetisyon sa loob ng ilang minuto. 20 minutes na ang nakalipas, pero tie pa rin. Sa tingin ko walang mananalo sa round na ito, sabi ni Chen Meng. Huwag magmadali, sabi ni Leng Xiaoteng, dahil alam niyang hindi pa niya nagawa si Guning ang lahat ng kanyang makakaya. Bagamat hindi niya alam ang mahiwagang kapangyarihan ni Guning, alam niyang mas magagawa ni Guning. Gusto ni Guning na manalo, ngunit gagawin niya iyon pagkatapos masiyahan sa kompetisyon. Pagkatapos niyang mag-enjoy, bigla niyang ginamit ang kanyang mahiwagang kapangyarihan para punuin ang sarili ng buong lakas, at madaling na-control si Song Haoyo. Ang biglaang pagbabago ay nagulat sa lahat maliban kay Leng Xiaoteng. Nagsimula silang isipin na itinatago ni Guning ang kanyang tunay na kakayahan sa simula. Si Guning ay talagang mas mahusay kaysa sa inaakala nilang magiging siya. Nawalan na ng lakas si Song Haoyo, kaya halatang talo siya. Nagtataka ang lahat, dahil nagawang talunin ni Guning si Song Haoyo, matatalo kaya niya si Leng Xiaoteng. Gusto nilang malaman, ngunit alam din nila na hindi gagamitin ni Leng Xiaoteng ang kanyang buong lakas kung sakaling masaktan si Guning. Anyway, tapos na ang kompetisyon at natalo si Song Haoyo. Medyo nalungkot siya at napagtanto na iyon mismo ang gustong makita ni Xu Jinchen. Haha, Song Haoyo, natalo ka na naman. Tumawa ng malakas si Xu Jinchen. Nakakabaliw na ang galing mo sa murang edad. Babae ka rin, sabi ni Song Haoyo. Salamat, ngumiti si Guning. Pagod ka ba? Lumakad si Leng Xiaoteng sa gilid ni Guning at nag-aalalang tinanong siya. Hindi ako, sabi ni Guning. Sinabi niya iyon upang aliwin si Leng Xiaoteng, ngunit si Song Haoyo ay tinamaan ng husto. Siya ay pagod, ngunit sinabi ni Guning na hindi siya pagod. Sa tulong ng kanyang mahiwagang kapangyarihan, hindi naging madali para kay Guning na makaramdam ng pagod. Miss Gu, nag-practice ka na ba ng pakikipaglaban mula pa noong bata ka? Nakatanggap ka na ba ng propesyonal na pagsasanay dati? Tanong ni Song Haoyo. Oo, nakatanggap na ako ng malademonyong pagsasanay noon, sabi ni Guning. Nang malaman iyon, mas gumaan ang pakiramdam ni Song Haoyo. Si Guning ay hindi isang ordinaryong babae, ngunit isang batang babae na nakatanggap ng malademonyong pagsasanay noon, kaya hindi nakakahiya na siya ay natalo. Gayunpaman, hindi man ito nakakahiya, nakaramdam pa rin siya ng tama. Sige, bumalik na tayo sa private room, sabi ni Xu Jinchen, pagkatapos ay lumingon siya kina Song Haoyo at Gu Zixuan. Huwag mong kalimutan na may utang ka sa amin ng libreng pagkain. Hindi madali para sa ating lahat na magtipon ng isang beses. Bakit hindi natin palitan ang pagkain ng mga merienda sa gabi? Magandang ideya. Sumasang-ayon ako, sabi ni Zibing. Ako rin, sabi ni Guning. Libre sila ngayong gabi kaya pumayag silang lahat. Magaling, kahit anong gusto mong makuha ngayong gabi, ang aking treat, sabi ni Song Haoyo. Pagkatapos nun, bumalik na sila sa private room. Napansin sila ni Wumina na nakaupo sa isa pang pribadong silid malapit sa kanila. Nagulat siya nang makita niya si Xu Jinchen, dahil akala niya ay wala na sila, ngunit bumalik sila. Kaya naman, agad na ibinaba ni Wumina ang kanyang tawag at naglakad papunta sa kanila. Si Xu Jinchen ay hindi nasisiyahan. Pakiramdam niya ay hindi siya pinalad na makitang muli si Wumina. Hi, Jinchen,
Akala ko umalis ka na. Bakit hindi tayo magsaya magkasama sa private room ko? Inimbitahan siya ni Wu Mina ng may sigasig. Salamat, Miss Wu, ngunit ayos lang kami dito. Magalang na tumanggi si Shu Jinchen. Hindi ito nakakagulat, ngunit ayaw palampasin ni Wu Mina ang anumang pagkakataong makausap si Shu Jinchen. Lahat tayo ay magkaibigan, at maaari tayong magsaya ng magkasama. Giit ni Wu Mina. Salamat, ngunit hindi, sabi ni Shu Jinchen. Jinchen, galit ka ba talaga sa akin? Nakaramdam ng pagkadismaya si Wu Mina. Miss Wu, hindi kita galit. Huwag akong mali, sabi ni Shu Jinchen. Nawalan siya ng pasensya, ngunit kailangan niyang maging magalang sa kanya. Kung hindi mo ako kinamumuhian, bakit palagi kang tumatanggi na sumama sa akin? Bakit palagi kang lumalayo sa akin? Sabi ni Wu Mina at parang agrabyado. Well, hindi alam ni Shu Jinchen ang sasabihin. Ipinakita ni malinaw ang kanyang saloobin kay Wu Mina, ngunit ayaw sumuko ni Wu Mina. Hindi na nakatiis si Zibeiyin, pagkatapos ay tumayo na siya kay Wu Mina. Miss, pumasok ka na ba sa school? Hindi mo ba maintindihan ang sinabi niya? Pasimplihin ko lang, hindi ka niya gusto. Ikaw, galit na galit si Wu Mina. Sino ka? Isang ideya ang bumungad kay Zibeiyin at hinawakan niya ang braso ni Shu Jinchen at sinabing, girlfriend niya ako, kaya mas mabuting sumuko ka na. Huwag mong subukang makawin sa akin ang lalaki ko. Nagulat si Shu Jinchen sa ginawa ni Zibeiyin, ngunit hindi niya ito pinigilan dahil alam niyang tinutulungan siya nito. Kahit na alam din ng iba na tinutulungan lang ni Zibeiyin si Shu Jinchen, kahit papaano ay naramdaman nila na maaari silang maging mahusay na mag-asawa. Sina Mengda at Nan, bilang mga bodyguard ni Zibeiyin, ay walang alinlangan na umaasa na siya ay magiging masaya. Nadama nila na si Shu Jinchen ay isang mahusay na pagpipilian para din kay Zibeiyin. Ikaw, napabilog si Wu Mina sa kanyang mga mata sa gulat. Kailan nagka-girlfriend si Shu Jinchen? Bakit hindi niya sinabi sa akin? Naiiyak si Wu Mina. Jinchen, bakit hindi mo sinabi sa akin na may girlfriend ka na? Parang niloko siya ni Shu Jinchen dahil sa pagmamahal niya sa kanya. Medyo nagalit si Shu Jinchen nang marinig ang tanong niya. Miss Wu, personal affair ko ito. Bakit ko sasabihin sa iyo? Alam mo gusto kita, sabi ni Wu Mina. Parang kailangan ni Shu Jinchen ang responsibilidad para sa kanya hanggat gusto niya siya. Sinabi ni Shu Jinchen, alam mo rin naman na hindi kita gusto, di ba? Ako, si Wu Mina ay natigilan saglit. Alam niya talaga na hindi siya gusto ni Shu Jinchen, ngunit ayaw niyang sumuko. Hindi niya maintindihan kung bakit hindi siya nagustuhan ni Shu Jinchen. Bakit ayaw mo sa akin? Mayroon bang anumang bagay tungkol sa akin na hindi sapat? Tanong niya. Sa katunayan, dahil sinabi ni Zibeiyin na siya ang kasintahan ni Shu Jinchen, dapat niyang ikumpara ang kanyang sarili kay Zibeiyin. Kahit na hindi kasama ang background ng kanilang pamilya, halos hindi pa rin maihahambing si Wu Mina kay Zibeiyin. Si Zibeiyin ay halatang mas maganda at kaakit-akit kaysa kay Wu Mina pagdating sa kanilang mga mukha at pangangatawan, ngunit tumanggi si Wu Mina na harapin ang katotohanan ito. Miss Wu, walang kinalaman sa itsura o background ng pamilya mo ang hindi kita gusto. Wala lang akong nararamdaman para sa iyo, sabi ni Shu Jinchen at nawalan siya ng pasensya. Actually, basta may gusto siya sa isang babae, wala siyang pakialam kung maganda man ito o galing sa mayamang pamilya. Kung hindi niya gusto ang isang babae, hindi niya ito matatanggap kahit gaano pa siya ka-outstanding. Hindi alam ni Wu Mina kung ano ang sasabihin ngayon. Hindi niya mapipilit si Shu Jinchen na magustuhan siya pagkatapos ng lahat. Ilang beses na niyang sinubukan, at hindi maganda ang resulta. Miss Wu, huwag mo nang uulitin pa. Ayokong masira ang magandang relasyon ng ating mga pamilya dahil dito, Shu Jinchen said. Ito ay isang malumanay na babala. Kailangan ng pamilya Wu ang tulong ng pamilya Shu sa maraming aspeto. Kung patuloy siyang iniinis ni Wu Mina, hindi na siya magiging mabait sa kanya. Bagamat medyo mapanokso, kailangan niyang gawin iyon para maalis si Wu Mina.
Naunawaan ito ng husto ni Wumina, at nakaramdam ng takot. Kung may nangyaring masama sa kanyang pamilya dahil sa kanya, kapuputan siya ng kanyang mga magulang. Hindi ito isang bagay na gusto niya. Sorry kung pinaghintay kita. Pumasok na tayo sa loob. Hindi pinansin ni Shu Jinchen si Wumina at inanyayahan ang kanyang mga kaibigan na pumasok sa pribadong silid. Sabay silang pumasok sa private room. Nang maisara ang pinto, hindi napigilan ni Wumina ang umiyak. Inalis ni Zibeiing ang kanyang kamay sa braso ni Shu Jinchen pagkatapos nilang pumasok sa pribadong silid. At sinabi niya, ang pinakamahusay na paraan para makitungo sa ganitong uri ng babae ay ang sabihin sa kanya na mayroon ka ng kasintahan. Kung mayroon siyang anumang pakiramdam ng kahihiyan, layuan ka niya. Kung hindi, hindi ko rin alam ang gagawin ko. Nang humiwalay si Zibeiing sa kanya, biglang nakaramdam ng kaba si Shu Jinchen, na ikinagulat niya. Bakit siya makaramdam ng sama ng loob? Bahagyang natarante si Shu Jinchen, ngunit hindi nagtagal ay kinalma ang sarili. Miss Z, maraming salamat sa pagtulong mo sa akin. Maliit na bagay. Hindi ko rin gusto ang babaeng iyon, sabi ni Zibeiing, na ikinakaway ang kanyang kamay. Pagkatapos noon ay umupo na silang lahat at nagsimulang kumain. Makalipas ang ilang sandali, nakatanggap si Guning ng mensahe mula kay KK. Sinabi sa kanya na si Dongfang Zaiyo ay nananatili sa Jinlin Hotel, na pagmamayari ng pamilya Shu. Sinabi ni Guning kay Kay na patuloy na bantayan silang mabuti bukas ng umaga. Saglit na umiyak si Wumina sa labas, at lumabas ang kanyang kaibigan para hanapin siya. Mina, okay ka lang. Kinabahan ang kaibigan niya nang makita siyang umiiyak. Ayos lang ako. Ayaw sabihin ni Wumina sa kaibigan ang nangyari. Ibigay mo sa akin ang bag ko. Kailangan ko nang umuwi ngayon. Ayos ka lang ba talaga? Nag-aalala sa kanya ang kaibigan ni Wumina. Sabi ko sa'yo okay lang ako. Nagtaas ng boses si Wumina. Alam ng kaibigan niya na masama ang pakiramdam niya ngayon, kaya hindi na siya nagtanong. Ibinigay ng kaibigan ni Wumina ang kanyang bag sa kanya, at umuwi siyang mag-isa. Nang mga 11:30 PM na, si Shu Jinchen at ang kanyang mga kaibigan ay nagpunta upang magkasamang merienda sa gabi. Marami sa kanila ang nakainom ng alak, kaya hindi sila makapagmaneho. Buti na lang at hindi umiinom sina Mengda at Nan kaya sila ang naging driver. Siyam silang lahat, kaya sapat na ang dalawang sasakyan. Parehong gustong magkaroon ng seafood sina Guning at Zibeiing, at sumang-ayon ang iba. Dati ay allergic si Leng Xiaoteng sa seafood, ngunit gumaling siya pagkatapos kumuha ng power crystals ni Guning. Bukod pa rito, mahal ang seafood, at ayaw nilang palampasin ang pagkakataong magkaroon ng libreng pagkain. Si Song Haoyo ay magbabayad pa rin ng bayaran. Sa makatuwid, ang grupo nila ay gumastos ng halos 20,000 yuan sa seafood bilang merienda sa gabi. Ito ay hindi gaanong para sa mga mayayaman, ngunit ito ay napakarami para sa mga ordinaryong tao. Pagkatapos nilang mag-night snack, umuwi na sila sa kani-kanilang mga bahay. Inihatid ni Mengda sina Leng Xiaoteng at Guning pabalik sa bahay ni Leng Xiaoteng, at nag-book si Leng Xiaoteng ng mga kwarto para kay Zibeiing at sa iba pa sa Shengxi Hotel. Dahil ito ang ayos ni Leng Xiaoteng, ito ay libre. Kasabay nito, pinauwi ni Nan ang iba pang mga tao. Sa sandaling nakabalik na sila sa bahay, hindi na makapaghintay si Leng Xiaoteng at idiniin si Guning sa dingding. Amoy alak ka. Maligo ka muna. Itinulak ni Guning si Leng Xiaoteng palayo. Sabay tayong mag-shower. Tinitigan ni Leng Xiaoting si Guning. Sinaman siya ng tingin ni Guning, ngunit hindi ito ang unang pagkakataon na ginawa nila iyon ng magkasama, kaya pumayag siya sa huli. Halos 1 oras silang nanatili sa banyo, at higit pa sa pagligo sa loob ng ginawa nila. Kinabukasan, nagpapadala si Kay ng mensahe kay Guning at sinabi sa kanya na nag-check out sina Dongfang Zaiyo at Wu Xuanhua. Sinundan niya ang mga ito para tingnan kung saan sila nagpunta. Noong 9 ng umaga, sabay-sabay na lalabas sina Guning at Leng Xiaoteng, ngunit si Leng Xiaoteng ay nakatanggap ng emergency na tawag at kailangan munang umalis.
Hindi siya sigurado kung kailan siya makakabalik, kaya sinabi niya kay Guning na kontakin si Xu Jinchen kung kailangan niya ng anumang tulong. Sumang-ayon si Guning. Hindi niya itinanong kung ano ang haharapin ni Leng Xiaoteng dahil alam niyang dapat ay napaka-confidential nito dahil sa kanyang propesyon. Si Leng Xiaoteng ang nagmamaneho ng kanyang sasakyan, at si Guning ay sumakay ng taxi. Nagpa siya siyang tawagan si Zi Beiying pagkatapos. Dahil wala si Leng Xiaoteng sa kanya, maaari siyang gumugol ng ilang oras kasama si Zi Beiying. Gayunpaman, bago siya tumawag, tinawagan muna siya ni Kay. Boss, ang 2 tao na sinabi mo sa akin na mag-espiya sa kaliwa para sa Chenling Mountain, ngunit nawala ko sila, sabi ni Kay. Ang Chenling Mountain ay isang magandang lugar, ngunit mayroon lamang mga surveillance camera sa paligid ng kanilang bahagi. Bundok Chenling. Hindi inakala ni Guning na pumunta sila sa Chenling Mountain para akyatin ito para masaya. Ang Chenling Mountain ay malamang na may kinalaman sa mundo ng paglilinang. Sige, salamat. Ipadala sa akin ang screenshot kung saan sila nawala, sabi ni Guning. No problem, sabi ni Kay at ibinaba ang tawag. Agad niyang ipinadala ang screenshot kay Guning. Si Guning, sa sandaling ito, ay nagbago ng kanyang ideya. Nagpa siya siyang pumunta sa Chenling Mountain ngayon. Bagamat alam niyang halos imposible para sa kanya na mahanap ang mga ito, ayaw niyang sumuko. Pagkatapos noon, itinago ni Guning ang kanyang sarili bilang Tang Ining at umalis papuntang Chenling Mountain sakay ng taxi. Ang Chenling Mountain ay mga 30 kilometro ang layo mula sa kabisera, kaya tumagal ng mahigit kalahating oras bago siya makarating doon. Ito ay isang sikat na magagandang lugar, kaya maraming tao ang dumating upang akyatin ito. Natagpuan ni Guning ang lugar kung saan nawala sina Dongfang Zaiyo at Wu Shanhua mula sa mga surveillance camera. Pagkatapos ay sinubukang hanapin ang direksyon kung saan sila umalis sa pamamagitan ng kanilang mga footprint. Ang bahaging ito ng kabundukan ay hindi pa nabubuo, kaya may mga damo at lupa kung saan-saan. Ginamit ni Guning ang kanyang Jade Eyes para tulungan siya. Sa tulong ng kanyang Jade Eyes, naging sobrang linaw ng lahat. Walang kalsada sa unahan, ngunit bakas ang naiwan ng may naglalakad. Sa pasulong, mga 300 metro ang layo, may mga gumugulong na burol. Gayunpaman, walang kakaiba. Kahit na walang nakitang kakaiba si Guning, nauna pa rin siyang naglakad kasunod ng mga bakas. Nang marating niya ang paanan ng bundok, nawala ang mga bakas ng paa. Naisip ni Guning na maaaring ginamit nila ang Chenggang pagkarating nila sa lugar na ito para hindi sila mahanap ng iba. Upang makahanap ng anumang bakas ng paa sa mga puno, ginamit muli ni Guning ang kanyang Jade Eyes. Gayunpaman, wala siyang nahanap sa pagkakataong ito. Imposibleng magpatuloy siya, kaya kailangan niyang bumalik. Hindi siya nabigo, dahil alam niya na hindi madaling maabot ang mundo ng paglilinang. Nagkataon, nasasagasan ni Guning sina Chi Zaiyo, Tang Yaqzhen, Shou Minamino, at Ayumi Yamaguchi kasama ang 2 bodyguard nang maglakad siya pabalik sa lugar na may mga surveillance camera. Obvious naman na umakyat sila ng bundok. Sina Chi Zaiyo at Tang Yaqzhen ay hindi nasisiyahan sa sandaling makita nila si Guning, o tiyak na, Tang Ining. Ang mga mata ni Tang Yaqzhen ay puno ng puot kay Tang Ining. Nawalan siya ng 1 bilyong yuan kay Tang Ining. Ikaw ba yan? Napatikip si Tang Yaqzhen sa kanyang mga ngipin sa galit, ngunit hindi siya nang ahas na saktan si Tang Ining. Si Tang Ining ay nagkaroon ng relasyon sa Kiringang at ang mahalagang USB flash disk pagkatapos ng lahat. Bagamat natatakot si Tang Yaqzhen kay Tang Ining, palagi niyang gustong makaisip ng magandang paraan para maalis ang kaaway na ito. Oh, hi, Mr. Chi, Miss Tang, nagkataon lang. Nakangiting sinalubong sila ni Guning. Ikinagalak na makita ka, Miss Tang. Napakagalang din ni Chi Zaiyo, kahit nagalit siya kay Tang Ining. Oh, tila may naisip si Chi Zaiyo at sinabing, Miss Tang, di ba sabi mo may USB flash disk ka? Pag-aari ito ni Ining, at nakauwi na si Ining ngayon, ngunit sa kasamaang palad ay nawala ang kanyang mga alaala.
Maaari mo bang ibigay sa akin ang USB flash disk? Maibibigay ko ito sa kanya, at maaaring makatulong ito sa kanya na maalala ang isang bagay. Pagkasabi niyan, malungkot si Chizayo. Nakauwi na si Tang Ining. Imposible iyon, dahil patay na si Tang Ining. Sa katunayan, si Tang Ining ay isinilang na muli bilang guning. Para mapaniwala si Guning, binayaran ni Chizayo ang isang babae at sinabihan siyang magpaplastikan para magmukhang Tang Ining. Gayunpaman, medyo iba pa rin ang hitsura ng babae kay Tang Ining, kaya nagsinungaling si Chizayo at sinabing nasugatan si Tang Ining at nawala ang kanyang mga alaala. Ano? Nasugatan si Ining at nawala lahat ng alaala niya. Nagpanggap din si Guning na nabigla. Sigurado ka bang si Ining ang babae? Magaling si Ining sa martial arts. Paano siya nasugatan? Miss Tang, naiintindihan ko na mahirap para sa iyo na tanggapin, ngunit ito ay totoo. Ilang taon ko nang nakasama si Ining, at alam ko ang itsura niya. Lumaki rin si Yaksen kasama si Ining, kaya sigurado kaming si Ining ang babae. Nako, alam din ng tatay ni Ining ang nakakatakot na balita, sabi ni Chizayo na may malungkot na mukha. Nang marinig iyon, naramdaman ni Guning na ito ay katawa-tawa. Si Tang Yaksen ay hindi lumaki kasama si Tang Ining. Mula nang lumipat si Tang Yaksen sa bahay ng pamilyang Tang, namuhay siya bilang isang marangal na ginang at bihira niyang makita si Tang Ining. Para naman sa ama ni Tang Ining, siya ay isang walang hiyang tao. Well, tama ka, sabi ni Guning, ngunit wala siyang balak na ibigay sa kanila ang USB flash disk. Pwede ko bang bisitahin si Ining? Alam kong may mga galos siya sa katawan. Kapag nasiguro kong siya na ang babae, ibibigay ko sa iyo ang USB flash disk. Parehong kinabahan sina Chizayo at Tang Yaksen matapos malaman iyon. Wala silang ideya na si Tang Ining ay may mga galos sa kanyang katawan. Bagamat si Chizayo ay dating nobyo ni Tang Ining, hindi pa sila kailanman natulog sa isa't isa, kaya hindi niya alam na may mga galos ito sa kanyang katawan. At kahit na si Tang Yaksen ay kapatid sa ama ni Tang Ining, sila ay mahigpit na mga kaaway. Imposibleng malaman ni Tang Yaksen kung saan may mga galos si Tang Ining. Akala nila madali nilang malinlang itong si Tang Ining, sa pamamagitan ng matalinong kasinungalingan, pero itong si Tang Ining, pala ay mas matalino pa sa inaakala nila. Huwag kang masyadong hindi makatwiran. Bagamat na konsensya si Tang Yaksen, mas nagalit siya, dahil sinadya itong sinabi ng Tang Ining, na ito. Sinadya talaga itong sinabi ni Guning, ngunit walang posisyon si Tang Yaksen para punahin siya. Yaksen. Agad na pinigilan ni Chizayo si Tang Yaksen. Kung hindi makontrol ni Tang Yaksen ang kanyang init ng ulo, masisira nito ang kanilang plano. Gayunpaman, hindi pinabayaan ni Guning si Tang Yaksen, ngunit patuloy siyang tinanong. Hindi ako makatwiran. Miss Tang, bakit mo nasabi iyan? Gusto ko lang puntahan si Ining. Paanong hindi makatwiran? Miss Tang, huwag mong intindihin si Yaksen. Hindi niya sinasadya, sabay na paliwanag ni Chizayo, ngunit pinutol siya ni Guning, hindi niya iyon sinasadya. Ano ba talaga ang ibig niyang sabihin noon? Ikaw, galit na galit si Tang Yaksen, ngunit hindi niya alam kung paano makikipagtalo, at hindi rin siya binigyan ni Chizayo ng pagkakataon na patuloy na makipagtalo kay Guning. Sabi niya, bueno, Miss Tang, kung gusto mong bisitahin si Ining, maaari tayong maghanap ng oras para gawin iyon. Hindi niya madala si Guning na bisitahin si Tang Ining ngayon, dahil malalantad ang kanyang dirty trick kung gagawin nila iyon ngayon. Sa makatuwid, binalak niyang magbigay ng dahilan na biglang nawala si Tang Ining. Tulad ng para sa USB flash disk, kailangan nilang malaman ang ibang paraan. Fine, dapat umalis na ako. Tawagan mo ako kapag posible, Mr. Chi, sabi ni Guning sa dulo. Sure, see you, Miss Tang, sabi ni Chizayo, at umalis si Guning. Zayo, bakit mo siya pinakawalan ng ganoon? Galit pa rin si Tang Yaksen. Nakakainis talaga siya. Kailangan mo ba kaming tulungan kung turuan siya ng leksyon?
Tanong ni Shouta Minamino. Salamat, Mr. Minamino. Kaya ko ang sarili ko, sabi ni Chizayo. Malaki. Hindi naman nagpumilit si Shouta Minamino. Naisip ni Chizayo na maaari siyang gumamit ng pain at healing sa Tang Ening, na bisitahin ang nasugatan na si Tang Ening. Pagkatapos ay sinamantala ang pagkakataong pilitin itong ibigay sa kanya ang USB flash disk. Sa pag-iisip niyan, mas gumaan ang pakiramdam ni Chizayo, ngunit masama pa rin ang pakiramdam ni Tang Yaxen. Nang bumalik si Guning sa lungsod, pasado 12:00 na ng gabi. Kumain siya sa labas, pagkatapos ay bumalik sa bahay at tinanggal ang kanyang make-up. Pagkatapos magpahinga ng ilang sandali, tinawagan niya si Zi Beiying at inanyayahan si Zi Beiying na maglibot sa kanyang negosyong korporasyon. Nang marinig iyon, natuwa si Zi Beiying at buong bilis na sumang-ayon. Palagi siyang interesadong malaman kung ilang kumpanya ang mayroon si Guning. Pagkatapos, sinabi ni Guning kay Zi Beiying na sunduin siya sa bahay ni Leng Xiaoteng, dahil si Zi Beiying ay may ibang sasakyan ni Leng Xiaoteng. Makalipas ang 20 minuto, dumating si Zi Beiying at ang kanyang 2 bodyguard. Nasaan si Xiaoteng? Tanong niya kay Guning. Umalis siya para harapin ang isang bagay, sabi ni Guning. Tumanggaw si Zi Beiying, at hindi na nagtanong pa. Sumakay si Guning sa kotse at sinabi kay Mengda ang address bago sila umalis. Hindi pamilyar si Mengda sa mga kalsada sa kabisera, ngunit hindi ito nagdulot ng maraming problema. Hindi pamilyar si Mengda sa mga kalsada sa kabisera, ngunit hindi ito nagdulot ng maraming problema sa tulong ng onboard navigation. Sinadya ni Zi Beiying na malaman ang higit patungkol sa imperyo ng negosyo ni Guning, ngunit hindi siya nagtanong ng maraming tanong tungkol dito sa kotse dahil malapit na niya itong makita. Guning, may alam ka bang espesyalidad sa kabisera? Tanong ni Zi Beiying. Interesado siya sa masasarap na pagkain, at susubukan niya ang mga lokal na specialty saan man siya magpunta. Hindi ako malinaw tungkol dyan, pero dapat alam ng nakababatang kapatid ni Xu Jinchen. Kung hindi mo iniisip, maaari tayong tumambay sa kanya mamaya, sabi ni Guning. Oo naman, sumang-ayon si Zi Beiying nang walang pagkaantala. Wala siyang pakialam na may sumama sa kanila na estranghero, dahil napakadali niya at ang babae ay nakababatang kapatid din ni Xu Jinchen. Dahil doon, tinawagan ni Guning si Xu Qinyin. Si Xu Qinyin ay hindi pagising sa oras na ito. Nagalit siya nang istorbohin siya ng ringtone. Nang direkta na niyang tatanggihan ito, napansin niya ang pangalan ng tumatawag at walang pag-aalinlangan itong sinagot. Kumusta, Guning? Qinyin, libre ka ba ngayon? Tanong ni Guning. Oo, lagi akong libre. Anong meron? Biro ni Xu Qinyin. Bakit hindi ka sumama sa akin? Mayroon akong kaibigan na gustong subukan ang mga specialty sa kabisera. Pwede ka bang maging gabay namin? Tanong ni Guning. Well, kung hindi mo kailangan ng guide, tatawagan mo ba ako? Nagkunwaring inis si Xu Qinyin. Siyempre gagawin ko, tumawa si Guning. Magkaibigan tayo, di ba? Sige, nasaan ka ngayon? Papunta na ako, sabi ni Xu Qinyin. Aalis ako papuntang XX Road, at ang destinasyon ko ay XX Building. Tawagan mo ako pagdating mo doon, sabi ni Guning. Oo naman, pupunta ako doon, sabi ni Xu Qinyin. Nako, huwag mong i-drive ang kotse mo. Mag-taxi ka na lang, sabi ni Guning, dahil mayroon na silang malaking sasakyan. Malaki, ayaw ding magmaneho ni Xu Qinyin. Walang pagkaantala, umalis si Xu Qinyin sa kanyang kama at nagpalit ng kanyang damit. Karaniwan, inaabot siya ng halos kalahating oras para mag-makeup, ngunit natapos niya ito sa loob ng 20 minuto ngayon. Nagulat ang ina ni Xu Qinyin nang siya ay bumangon ng kusa. Qinyin, saan ka pupunta? Tanong ng kanyang ina. Kakatawag lang sa akin ni Guning, at sabay tayong tatambay, sabi ni Xu Qinyin. Tinawagan ka ni Guning. Hindi nakakagulat na handa kang bumangon mag-isa, sabi ng ina ni Xu Qinyin. Si Guning lang ang napaka-impluwensya.
Bagamat hindi pa nakikilala ng ina ni Xu Qingyin si Guning, marami na siyang narinig tungkol kay Guning at kung ano ang ginawa ni Guning. Madalas ding pinag-uusapan ni Master Xu ang tungkol kay Guning, at maraming beses ding pinuri ni Xu Qingyin si Guning. Si Guning ay isang napakamatagumpay na negosyante sa murang edad, at mahirap para sa iba na hindi humanga sa kanyang kakayahan. Sa makatuwid, ang ina ni Xu Qingyin ay may magandang impresyon kay Guning. Ang mas ikinagulat niya ay naging girlfriend ni Leng Xiaoteng si Guning. Hindi lihim na si Leng Xiaoteng ay hindi kailanman nagpakita ng anumang interes sa ibang mga babae, at si Master Leng ay lubos na nasisiyahan sa hinaharap na apo na manugang na ito. Sinabi pa ni Master Xu ng higit sa isang beses na hinihiling niya na si Guning ay maging kanyang apo sa hinaharap na manugang. Nang dumating sina Guning at Zi Beiying sa labas ng Shening Tower, ipinakilala ito ni Guning kay Zi Beiying. Tingnan mo, ang gusaling ito ay tinatawag na Shening Tower, at ito ang punong tanggapan ng Shening Organization, na hindi pa naitatag, kaya kami hindi rin nilagay ang pangalan. Ang lupa sa likod ng gusaling ito ay nakadikit dito, at ito ay nasa ilalim pa ng pagtatayo ngayon. Wow, Guning! Hindi ka panipaniwala. Nagulat si Zi Beiying. Bagamat ang gusaling ito at ang lupa ay wala lamang para sa pamilya Zi, naisip ni Zi Beiying na ito ay napakakol. Si Guning ay 19 lamang, habang siya ay 24 na. Gayunpaman, si Guning ay nakagawa ng magagandang tagumpay, habang wala siyang nagawang kahanga-hanga. Bilang karagdagan, wala nang ibang babae na maaaring maging bilyonaryo sa murang edad. Si Guning ay literal na isang henyo. Tanging si Guning, na kasing ganda ng matalino, ang maaaring maging kasintahan ni Leng Xiaoteng. Napagtanto ni Zi Beiying na medyo naiintindihan na si Leng Xiaoteng ang pumili kay Guning sa halip na siya. Kung ikukumpara kay Guning, hindi siya katanji tangi. Dahil mas magaling si Guning kaysa sa kanya, naging fan siya ni Guning at idol niya ngayon si Guning. Pumasok na tayo. Sabi ni Guning, pagkatapos ay pumasok sa gusali kasama si Zi Beiying at iba pa. Bagamat hindi pa naitatag ang Shening Organization, bukas na ang lugar para sa negosyo. Sa reception desk, may 3 matangkad at magagandang babae. Hi, maligayang pagdating, Miss Gu. Lahat sila ay nasa sabik sa sandaling nagpakita si Guning. Bagamat alam nila na si Guning ang nagtatag ng Shening Organization, kailangan nilang sundin ang mga patakaran at tawagin na lang siyang Miss Gu. Ngumiti si Guning sa kanila, pagkatapos ay nagpatuloy sa paglalakad papasok. Pagkatapos ni Guning at ang iba pa ay nasa elevator, halos mapasigaw ang 3 receptionist sa tuwa. OMG, ngayon ko lang nakita yung founder ng company namin. Napakaganda niya. Talagang mas maganda siya kaysa sa mga litrato niya. Napakaswerte ko na makakapagtrabaho ako dito. Ako rin. Dinala sila ni Guning sa 17th palapag kung saan naroon ang opisina ng CEO ni Chen Kangyi, nasa 18th floor ang opisina niya. Aalis na sana si Kay nang dumating si Guning at ang iba pa. Sa tulong ni Leng Xiaoteng, madaling naipasa ng kumpanya ng laro ang legal check, at maaari niyang makuha ang certificate ngayon. Kapag mayroon silang pagkakataon, maaari na nilang ilabas ang laro. Hi boss, magandang balita. Sinama ni Kay si Guning nang makita niya ito. Kakatanggap ko lang ng tawag mula sa Administration for Industry and Commerce, at handa nang magbukas ang aming kumpanya ng laro. Matapos sabihin iyon ni Kay, bumagsak ang paningin niya kay Zi Beiying. Hindi na siya nagulat dahil nakita na niya sila sa mga surveillance camera. Gayunpaman, namangha si Zi Beiying nang makita niya si Kay na nakatayo sa kanyang mga paa. Hindi lang si Zi Beiying, nagulat din sina Mengda at Nan. Ikinagalak na makita ka, Miss Z. Magalang nabati ni Kay kay Zi Beiying.